sa presensya mo sa bawat isa, Panginoon. And Lord, turuan mo nga po kami at tulungan, Panginoon, na yung presence mo, yung makita sa amin, na mga boy Jesus po kami kapag ka nasa labas po kami. And Lord God, na maalala namin, Panginoon, yung kabutihan mo, yung katapatan mo sa amin, O God. And Lord, ikaw nga po ako muna sa ibabahagi kong salita mo ngayon, O God. And Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O God, my Lord and my Redeemer. Thank you, O God. Mamuna ka, Lord God. Sit, Panginoon, umupo ka, Panginoon, sa aming mga puso. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. So, yun. God is good. All the time. God is good. Masaya po ba kayo? Amen. Sa natapos natin anniversary, are you blessed? Amen. Meron bang magpapatotoo dyan? Amen. O, yung nag-amen, magpatotoo dyan. Sino ba magpapatotoo dyan? Yung bang nung anniversary, di ba lahat po tayo, sabi natin na parang hindi prepared, pero alam niyo po, si Lord po talaga yung nag-prepare ng lahat. Kumbaga sa atin po, ginawa natin yung part natin, but most of all, si Lord po ang kumilos sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, na-bless ako sa lahat ng ginawa po natin, sa lahat po ng pagkilos ng bawat isa, yung mga members po talagang nakita po natin yung unity, nakita po natin yung pagkakaisa na hindi mo na kailangan utusan si ganito, hindi mo na kailangan, uy, punta ka doon, hindi ganun eh. Di ba? Mas lalo na po doon sa kusina, nung naghugasan na. Na-bless po ako ng mga lalaki ang naghugas. Hallelujah. Amen po ba yun? Di ba? Ang pinili nilang kumilos. Alam niyo po ba, sabi nila sa akin, Pastora, yung mga anak mo po, ang bibilis nilang kumilos. Sabi sa akin, Pastora, yung mga anak mo po, talagang tulong-tulong sila. Sabi gano'n, di ba? To God be all the glory po sa ating mga buhay, sa inyong mga buhay na lahat po kayo naging pagpapala at magpatuloy na magiging pagpapala sa simbahan ito. Amen po ba yun? Amen. Na-bless po ba tayo? At alam niyo po yung best actress natin, grabe din po, di ba? Diba? Grabe. Yung ano niya, alam mo, hindi ko talaga akalain na talagang iiyak siya. At napaiyak po yung ibang audience. Dahil po dun sa drama yun. At sa mga sumayaw, mga dancer, ngayon may sasayaw ulit tayo. Doon naman, lalabas tayo. Diba? May nagkaroon tayo ng invitation nung nag-anniversary tayo. God is good po ba? Amen. Diba? Aatin po tayo sa December 7 sa Appointment Festival, for Worship Festival. And magre-render po din po tayo doon ng secret na lang. Di ba? Parang hindi nila ano. Di ba? Pero alam niyo po, lahat po kayo tunay na pagpapala at lahat po kayo pinili ng ating Panginoon upang sa ministry na ito ay magamit. Amen po ba yun? So patuloy po ba tayo? Amen. Wala po yung best singer natin dito yung ating best backup singer, si Brother Baste, di ba? Sino pa yung mga rising, worship leader, Sis Ayet, di ba? Amen? Amen. Di ba? Rising, po yan yung worship leader at Pastora Tess, grabe din po yung anointing. And syempre, yung ating pong MC na poging-pogi, di ba? Grabe ito. Kahit na, nawala yung kasama niya, pero nagpatuloy po si Kuya na mag-MC. Amen po ba yan? Nakita natin yung, alam niyo po yung mga hidden talent niyo, lumabas. Di ba? Lumabas po Si Sis Che, ang ganda-ganda niya nung time na yun. Diba? Amen. Hindi ko nga nakausap sila, Sis Donna, pero alam niyo po, nabibless po ako sa bawat isa na pumunta dito at ang ating dancer na dalawa yung nag-opening po, di ba? Si Sis Adel at si Sis Jella. Grabe, yung nila. Yung pagbabawal, yung pag-practice. Amen? Sige, palakpakan na po natin ang ating mga sarili. Ayan, siyempre ating mga musicians, gagaling din po nila ang ating yung hinayar po natin, di ba? So, alam niyo po si Lord laging nagpo-provide po yan. Hindi po magkukulang ang kanyang ministry, hindi po magkukulang ang kanyang mga anak dahil lagi po siya nandiyan to sustain us. Amen po ba yan? Amen. Amen. So, ang ibabahagi ko po sa inyo, ayan, we are more than conquerors. Pwede po ba natin i-declare yan sa buhay natin? 1, 2, 3, go! We are more than conquerors. We are victorious. Amen po ba yun? Conqueror po ba
kayo? Amen. Amen. Yan po, dineclare na po yan ni Paul. Siya po yung nagsabi dyan na we are more than conquerors. Kaya nga po, nung anniversary natin, talaga naman po nakita ko that we are more than conquerors. We are victorious. Hindi po tayo nag-pray na, Lord, bigyan mo kami ng katagumpayan. Hindi. We are praying from victory. Bakit from victory? Kasi po pinagtagumpayan na lahat ng ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Yan. So, ang ating pong title ay Victory in Christ. Ito po yung Thanksgiving, Thanksgiving after po yun ng ating anniversary. So, ito po yung gusto ko ibahagi sa inyo para mas lalo pa po tayo magpursige, mas lalo pa po tayo magkaroon ng joy in serving the Lord. Hindi po yung napipilitan, hindi po yung, yung nagiging obligasyon, hindi po. Dapat po, we have the joy, di ba? Dapat po nandun yung bang gusto mo, nais mo, dahil gusto mong papurihan ang ating Panginoon. Hindi para papurihan ang sarili natin, kundi si Lord lang. Amen po ba? Amen. Amen. So yan, ang sa Psalms 118:23, sabi po dyan, the Lord has done this, and it is marvelous in our eyes. So sino po ang gumawa ng katagumpayan natin, ng victory natin? Diba si Lord lang po talaga? Wala nang iba. Kaya nga po dapat ibalik natin sa Kanya ang papuri. Ibalik natin sa Kanya ang kalalwatian. Kasi po, siya po ang kumilos talaga. Tayo lang po yung naging instrumento. Tayo lang po yung ginamit ng Panginoon para po maihayag ang Kanyang glory, ang Kanyang presensya. Amen po ba yun? Agree po ba kayo sa akin? Diba? The Lord has done this and it is marvelous in our eyes. Di ba? Nakita po natin, lahat po tayo naging masaya eh. Di ba lahat po tayo, Lord, di ba may mga tumawag na, ang galing, ang ganda ng anniversary nyo, di ba? Kasi nakita nila yung naging anniversary natin, and it is not to praise us, but to praise the Lord. Nakita po nila yung pagkilos ng Panginoon sa destined for greatness church. Amen po ba yun? Amen. Di ba? Are you destined for greatness? Amen. Ba? Mahina. Amen. Hindi nalagaan po ba kayo? Amen. Amen. For greater things. Amen. Amen. Di ba? Yan. So this verse is the psalmist's confession that the victory Israel experienced was undeniably the work of God. Ito po, di ba, nung time ni Moses, nung time nila Joshua, nung time po nung sa Old Testament time, lahat po ng victory nila, it is because of our God. Siya po ang kumilos. Kaya naman po, kahit din tayo ngayon, ang kumikilos po ay ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Siya po yung nag-work sa ating sa puso natin. Kaya po natin nagagawa yung mga bagay na hindi natin kaya gawin dati dahil, alam niyo po, nasa puso natin ang ating Panginoon and we want to please Him. Diba? Yun lang po eh. Dapat po siya talaga ang nangunguna sa puso natin. Sabi yan, undeniably the work of God. Diba? Amen po ba yun? Amen. When God moves in our lives and in our church, we must, basahin nga po natin yan, we must acknowledge His hand and give Him all the glory. Hindi po tayo. Kaya nga sabi niya, let your light so shine before men that they may see your good work and, sino bang po yan? Glorify your Father in heaven. Amen? Amen. Yan. So, yan. Ang ginawa natin nung anniversary, bago po tayo mag-anniversary, sino po ang nanalangin para sa ating anniversary? Amen. Amen. Di ba? We prayed and God answered. We worked and God provided strength. Di ba? Kahit po napagod tayo, pero andun pa rin po yung kalakasan. Bakit? Kasi po, kasama natin ang Panginoon. Di ba? We believe and God perform wonders. Sino po mag-aakala na ma-reach natin yung 1 year? Kahit man po ako, hindi ko rin po inakala na, Lord, sabi ko, wow, naka 1 year po kami, Panginoon. Di ba? Kasi marami pong churches na nag-uumpisa pero hindi po nakakaabot sa isang taon. And praise God, we praise God po talaga na nakaabot po tayo ng isang taon at marami pang taon. Amen? Amen. Amen. Yan. Our victory came from the Lord. Yan po yung unang ating point. Kanina po is, ano lang po yun ha? Introduction lang po yun. So, ang victory po natin is from the Lord. Sabi po dun sa
Corinthians 15:57. But thanks be to God, He gives us the victory. So, malinaw po, no? That, sino ang nagbibigay sa atin ng victory? Ayan, ating Panginoon, di ba? Sabi po ni Paul dyan, but thanks be to God, sabi ni Paul, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Because of the finished work of our Lord Jesus Christ. Kaya naman po, palagi po tayong victorious. Hindi po tayo mag-pray na, Lord, bigyan mo kami ng katagumpayan, kundi from victory. Kasi, Lord, thank you God that I am victorious because of your finished work. Amen? Amen. Dito, Paul reminds the church that victory is not earned by human excellence. Hindi po dahil sa ating mga gawa. Hindi po dahil mga magagaling po tayo. Alam niyo po, secondary na lang po, pangalawa na lang po yun. Ang pinakatitignan po talaga natin ay yung pagkilos ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Sabi po diyan, it is not earned by human excellence. Kasi kahit ang galing-galing mo, kung ang pinapapurihan mo ay yung sarili mo or ginagawa mo yun to please others, hindi po yun victory na matatawag. Di ba ba? It is given by God through Christ's finished work. So tatandaan po natin, because of Christ's finished work, kaya po tayo victorious. Kaya po tayo more than conquerors. Amen? Amen. Amen. So Psalms 20:7, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Diba? Klaro po yan eh. We trust in the name of the Lord our God. Sabi po kasi so yung meaning po kasi ng chariots and horses represents human ability, military strength, and human backup plans. Hindi po tayo yan. Kasi ganun po nung Old Testament time, di ba si Pharaoh nung hinabol nila sila Moses, di ba nagtiwala doon sila sa horses and chariots nila. Pero anong nangyari? Di ba nalunod po silang lahat? Nalunod po silang lahat. Wala pong natira sa kanila. At yung mga Israelita po, nakakross po sila. Yun po yung isang mighty word ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba yun? Amen. So sa Deuteronomy 20:40, yan, ang ganda po niyan, di ba? For the Lord your God is the one who goes with you. Di ba? To fight for you against your enemies, to give you victory. So, ibig sabihin po nito, si Lord lang po talaga. Amen po ba yan? Ano po sabi dyan? Yung presence ni Lord ay nasa atin. Kasi sabi po, who goes with you? Sino? Ang ating Panginoon. Sino yung nagpa-fight sa atin? Yun yung protection na binibigay sa atin ni Lord to fight for you. And, ano po yung last, yung nagbibigay sa atin ng victory talaga ay ang ating Panginoon Jesus. Amen po ba yun? Di ba? To give victory. To give you victory. Yun po eh. Di ba? Kaya naman po, patuloy lang po tayo. At kasi po, kapag nagpapatuloy po tayo, si Lord po ang nagre-reward sa atin. Amen po ba yun? Naranasan niyo po ba ang reward everyday? Amen. Di ba? Pag-isip pa lang natin sa umaga, napakagandang reward na yun ang ating Panginoon sa atin. Amen? Yung pagtatrabaho po natin, yung kalakasan po natin, isa po yan sa mga reward na binibigay sa atin ng Lord. And God Himself goes before His people to fight the unseen battles. Alam niyo po, marami po tayo naging battles. Kahit bilang church, di po ba? Dami po natin naging battles, but then, ano po nangyari? Napagtagumpayan natin lahat because we are in Jesus. Amen po ba yun? Na lahat po, nangyari po yun, pinahintulutan ni Lord na mangyari para po, hindi tayo para panghina, kundi para mas lumapit pa at mas magtiwala pa tayo sa ating Panginoon. Amen ba yun? Diba? Alam niyo po, yung pagtitiwala talaga kay Lord, dapat laging nandun. Hindi po dapat nawawala. Diba? Dapat po yun yung first. Diba kapag may pinagdadaanan ka, Lord, sorry Panginoon na nagawa ko to, but Lord, turuan mo ako, tulungan mo ako Panginoon na hindi ko na ito maulit pa. Amen po ba yun? Dapat po nandun yung remorse, andun yung nagsisisi ka, yung repentant heart, diba? Na, Lord, ba't ko kaya lang nagawa? Pero, hindi mo i-condemn yung sarili mo kasi there is no condemnation na sa ating mga anak ng Diyos. Amen po ba yun?
Si Lord, hindi na po niya tayo kinokondem. Why? Because we are the righteousness of God in Christ. Nasa atin po yung righteousness ni Jesus. And, alam niyo po yun, hindi na po nakikita ng ating Diyos Ama kung sino tayo. Ang nakikita po niya ay yung blood ni Kristo na dumanak doon na tinanggap po natin siya. Amen po ba yun? Kaya nga po, we are declaring that we are righteous not because of our own goodness, kundi dahil po sa goodness ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Dahil po sa kabutihan niya, sa katapatan niya. Amen? Amen. Yan. Application, continue trusting God, not your own strength. Yan. Knowing that if every victory, past, present, and future, comes from Him alone. Amen po ba yan? Yan. Diba? So, continue trusting the Lord. Yan. Our victory is not man-made. It is God-given. Binigay ni Lord yung ating victory. Diba? But second, this victory reveals something deeper. Ano kaya yung mas something deeper na yan? Pangalawa po point natin. This victory is proof of God's faithfulness. Amen? Faithful po ba si Lord sa atin? Amen. Sa inyo po, faithful Amen. po ba siya Amen. araw-araw? Diba? Amen po. Sa Lamentations 3:22-23, sino po nakakalam ng kanta na to? Alam niyo po, kung alam niyo po yung kanta na yan, nakamemorize na po kayo ng verse. Diba? Sabi po yan, the steadfast love of the Lord never ceases. Ibig sabihin po ng steadfast, hindi nagbabago, hindi nagmamaliw ang pag-ibig ng ating Panginoon. Walang hangganan ang kanyang pag-ibig. His mercies never come to an end. Yung kanyang awa, yung kanyang habag, wala pong end. Andyan po lagi. They are new every morning, bago every day. Ang natatanggap natin sa ating Panginoon. And sabi po dyan, great is your faithfulness. Diba? Alam niyo po yung kantang yan? Sabi po dyan, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Ang taas kasi. They are new every morning. You every morning. Great is your faithfulness, O Lord. Yan, memorize niyo po yan. Alam niyo po, nasa YouTube po yan. Ang kantang yan. Talagang ang Panginoon po, great is His faithfulness sa ating lahat. Yan po, the steadfast love, yung pag-ibig niya sa atin na hindi, alam niyo po yan sa ibang version, yung dakila niyang pag-ibig sa atin, yung great love niya sa atin, hindi po nagmamaliw. It never ceases, hindi po nag-i-stop. Pati yung kanyang mercy. Amen po ba yun? At kanyang faithfulness. Even in seasons of difficulty, the steadfast love of the Lord renews and sustains His people. Sino po yung people? Tayo po na mga anak niya. Sinusustain po niya tayo ng kanyang pag-ibig. Di po ba ng kanyang awa, ng kanyang kabutihan? Amen po ba yun? Kaya naman po, mas lalo pa po tayo magpatuloy. Huwag po tayo aandap-andap. Alam niyo po yung light natin, huwag po sanang yung pasay-sindi. Dapat po nagliliwanag talaga tayo. Amen ba yun? Amen. Yes. Sa Deuteronomy 31:8, ito napakagandang promesa ulit ng ating Panginoon. The Lord Himself goes before you and will be with you. Diba si Moses po nagsasabi niyan eh, He will never leave you nor forsake you. Yan, narinig niyo po lagi sa akin that God will never leave us nor forsake us. Do not be afraid. Do not be discouraged. Diba? Pangako po yan ni Lord eh. The Lord Himself, ibig sabihin po, ang Panginoon mismo ay kasama po natin. At nangunguna na siya. Alam niyo po, bago pa tayo mag-anniversary, alam na po ni Lord yung mangyayari. Tama po? Amen. Alam na po niya na magtatagumpay tayo, tama? Amen. Alam na po niya kung sino yung mga maghuhugas. Amen? Di ba? Oo, alam na ni Lord John. Alam niyo, sabi ka dyan, di ba? Goes before you. The Lord Himself goes before you. Ibig sabihin na muna na siya. Alam na po niya kung sino yung mga tatayo dito. Alam na po niya kung sino yung mga bisita natin. Alam niyo, tayo lang po yung nag-invite. Pero si Lord po ang namusa sa kanilang puso para
pumunta sila dito. Amen po ba yun? Amen. Di ba, we are just the instruments of God. Alam niyo po, tayo ay anak ng Diyos na ginagamit niya for His glory and for His honor. Amen po ba yun? Amen. Alam niyo po yung mga nagwalis, alam niyo po yung mga nagmap, bago pa po tayo mag-anniversary. Amen ba yan? Amen. Yes, amen. Sabi dyan, He will never leave you nor forsake you. Iniwan ba tayo ni Lord ng anniversary? Di ba hindi? Andun siya. Andun siya na yung inantabayanan niya tayo, ginabayan niya tayo at ipinakita niya yung great love niya sa atin. Amen? Kaya naman po, ang sasabi dyan, huwag tayong matakot at huwag tayong ma-discourage. Pag nadi-discourage ka, pag natatakot ka, pumunta ka kay Lord. Diba? Sit at the feet of Jesus. Amen? Amen. Yan. So God does not simply accompany us, He leads us. Si Lord po ang nag-lead ng lahat ng ginawa po natin. Amen ba yun? Amen. So next, sa 2 Corinthians 2:14, ito napakaganda rin po nito. But thanks be to God, sabi pa rin ni Paul, who always leads us captives in Christ's triumphal procession. Alam po yun yan, yung parada ng katagumpayan. Lagi po tayong nililid ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga sabi diyan, but thanks be to God. Kaya nga po lahat ng katagumpayan natin, lahat ng victory natin is because of our Lord Jesus Christ. And sabi po, and uses us. Ginagamit sino? Tayo. Di ba? To spread the aroma of the knowledge of Him everywhere. Ano yung ini-spread natin na aroma niya? Yung kanyang salita. Amen po ba yun? Kaya nga sabi ko, smell like Jesus. Di ba? Practice His presence po talaga. Amen po ba yun? Yan o, uses us. Klaro-klaro po na tayong mga anak ng Diyos ang ginagamit to spread the aroma. At ano po yung aroma na yan? Ang kanyang salita. Ang kanyang presensya sa buhay po natin. Amen? Yan yung knowledge of Him everywhere. So, tayo po ba, kilala po ba natin ang Diyos na pinagsisilbihan natin? Amen. Amen. Kilala po ba natin ang tatay natin? Amen. Amen. Paul describes believers as part of Christ's victory panid. Sabi ko nga po sa inyo na lahat po ng katagumpayan natin is because of our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Next application, look back with gratitude, remembering that God's faithfulness carried us and it will continue to carry us into the next season. So, ibig po sabihin nito, na kapag yung bang nag-look back tayo, alam niyo po, pasalamatan natin kahit yung mga trials, kahit yung mga discouragement, mga disappointments, mga problema na dumating, mga pagsubok, alam niyo po, pasalamatan natin lahat yun. Bakit? Kasi po, mas lalo tayong lumapit sa ating Panginoon. Mas lalo pong naging deeper pa yung relationship natin sa Kanya. And mas nakita po natin na kailangan po talaga natin ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Kasi po kung hindi na natin kailangan si Lord, wala ka na po dito eh. Pero because, alam niyo po, we need help. Kailangan po natin ang presensya ni Lord sa ating buhay every day of our life. Di po ba? Every day po, siya yung nagpo-protect sa atin. Every day po, siya yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. Every day po, siya yung nagbibigay sa atin ng skill. Di ba? Para magtrabaho. And nakikita ko nga po yung iba, nagla-live pa yung sa trabaho po nila. Di ba? Ayan, gawin din si Brother Doms. Kasi sila yung nakikita kong nagla-live ng mga work po nila. Di ba? And alam niyo po, yung mga skill po na yan, yun po yung skill na binigay sa inyo ni Lord. Yung pagpalain po kayo. Amen po kayo? Kaya nga po, pasalamatan din natin yung mga amo natin. Sino po ang dito? Pinapipray niya ang kanyang amo. Amen. Kasi po sila po yung channel of blessing na binigay sa atin ni Lord. Amen po kaya? Di ba? Kung hindi po tayo magtatrabaho, paano po nila tayo masasahurin? And alam niyo po, si Lord po yung nagbigay sa atin ng mga amo yan. Kaya praise God kapag may maayos kang, mabait kang amo. Amen po kaya? Kaya i-declare po natin yung protection sa kanila na pagpalain pa sila ni Lord para mas marami din pagpapala tayo matatanggap. Amen ba yun? Amen. Yun yung cycle eh. Di ba? Amen? Sabi po dyan. And it will continue to carry us into the next season. Ano yung next season? Sa mga darating pa na mga natin, gagawin po natin. Imagine what He will
do next year. Sabi nga po ng isang tumawag sa akin, oh, Pastor, congratulations, sabi niya. Planuhin na po natin yung second anniversary. Di ba? Agad-agad. Ganun yung sinabi niya sa akin, oh, Pastor, congratulations po. Sabi ko, congratulations sa ating lahat. Sabi ko gano'n. Kaya sabi niya, planuhin na po natin yung second year anniversary. Di ba? Ganun katindi. Pastor, naglupo sila yung nagsabi. Di ba? Sige. Pangatlo po, this victory points to greater things ahead. Tinitingnan niyo po ba kung ano ba yung gagawin ni Lord sa atin? Kung ano ba yung gagawin niya sa buhay mo na hindi ka lang yung taga-upo dyan. Hindi ka lang taga-kanta dito. Kundi mas greater things pa yung gagawin yung ipaparanas sa'yo ng ating Panginoon. Ngayon, gusto niyo po ba parang si Sis Lynn, nag-back up lang siya, pero mamaya mag-word of God na rin po siya dito sa harap. Amen po ba yan? Amen. Diba? Pagpakalaman natin si Lord. Parang si Sis Adel, mamaya mag-worship lead na rin siya. Amen. Amen. Si Brother Don, mamaya mag-back up na rin siya. Amen. Sige, di ba? Wala akong imposible sa ating Panginoon. Lahat po tayo, pwede niyang gamitin for His greater glory. Di ba? Greater things ahead. Di ba? Gusto po ba natin yun? Dapat look forward po natin kung ano yung nais pa ni Lord na gawin sa atin. Amen ba yun? Amen. Amen. Baka mamaya may maging pastor na rin sa inyo. Di ba? Wala ba tayo? So sabi po sa Philippians 1:6, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it to completion until the day of Christ Jesus. Alam niyo po, lahat po tayo, si Lord ang nag-umpisa. Di ba, tinawag niya tayo, and then ginamit niya tayo. So, ibig sabihin po, inumpisahan tayo ni Lord na gamitin for His greater glory and honor, and siya rin po talaga ang magkukumplete nun. Hindi niya tayo iiwanan in the midst. Kumbaga, yung sa middle lang na, ay yan, okay ka na, kaya iwanan na kita, kaya mo na. Hindi gano'n ang ating Panginoon. Hanggang sa huli, kasama pa rin natin siya. Amen po ba yun? Kaya naman po, lahat tayo tatayo. Dahil yun po yung nais ng ating Panginoon. What God starts, God finishes. Amen po ba yun? Kaya naman, hindi yung inimpisahan ka ni Lord, pero stagnant ka. Inumpisahan ka ni Lord, pero patuloy na umaangat at umaangat at umaangat ka sa kanyang kalwalhatian. Amen po ba yun? Kaya sabi nga, grow in glory. Growing in glory yung team po natin. Amen po ba yun? Amen. Amen. Yan, sa 1 John 5:4, sabi po dyan, for whatever is born of God overcomes the world. Sino? Kayo po ba ay pinanganak sa ating Panginoon? Amen. Amen. Siyempre, di po ba? And this is the victory that has overcome the world. Ano po? Our faith. Amen po ba yun? Kaya po natin, di ba, tayo po naligtas, di ba, tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus through faith, di po ba? Hindi po dahil magaling tayo, hindi po dahil naglilingkod tayo kay Lord, kundi freely given yung ating kaligtasan. Amen po ba yun? Si Lord lang po, si Jesus Christ lang po talaga ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Amen po ba yun? Kaya nga po, yung pananampalataya po natin, napakahalaga po yan. Yan po ang currency. Doon sa langit, para makapasok po tayo doon, dapat nandun po yung pananampalataya natin. Kaya nga po, kahit nakasing liit lang ng mustard seed, yung pananampalataya mo, kung patuloy ka na nagbabasa, patuloy ka na umaattend sa mga Bible studies, patuloy na nag-attend ka sa church, alam niyo po, lalaki at lalaki at lalaki ang ating pananampalataya. Amen po ba yun? Yun po yung desire ng mga disciples ni Jesus. Sabi po sa ng mga disciples niya, Jesus, sabi nila, Rabbi, increase our faith. Diba? Increase mo po yung faith namin at yun po dapat yung desire natin na mas lumago, mas lumaki pa yung pananampalataya natin. Hindi tayo titigil dun sa mustard seed lang. Kasi kapag yung mustard seed, pag itinanim yan, malaking puno yan, di ba? Yun po dapat kalaki. Kapag nasa Lord po tayo, lumalaki ng lumalaki ng lumalaki ang ating pananampalataya. Huwag po tayo maging
stagnant Christian. Huwag po tayo maging stagnant na anak ng Diyos. Dapat po, nandun lagi yung paglago natin. Amen po ba yun? Amen. So yun po sabi po yan, and this is the victory that has overcome the world. Yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Next, those who belong to God are destined to overcome. Kaya po tayo, we are more than conquerors. Di ba, napagtagumpayan natin ang lahat dahil kasama natin si Lord. Amen? Sa Joshua 1:9, so yan na naman. Have I not commanded you? Sabi niya kay Joshua, di ba, si Lord, sabi niya, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. God, omnipresent po siya. Kahit nasan ka, nandun po ang ating Panginoon. Hindi po siya lumalayo. Nandyan lagi siya Tayo lang yung lumalayo kay Lord. Kahit nasan ka, kahit nasa subway ka, kahit nasa bus ka, kahit nasa trono ka pa, kahit nasaan ka pa, sa factory o andun po ang presensya ng ating Panginoon. Kaya naman, lagi po tayong tumawag sa Kanya. Sabi po niya, pagka sabi niya, I have not commanded you, di ba? Sinabi ko na sa'yo, kinuman ko na sa'yo na dapat maging strong ka, dapat maging courageous ka. Di ba? Dapat maging matapang ka, sabi ng ating Panginoon. Bakit? Ang pinaka dyan is, the Lord is with you wherever you go. Di ba? Kasama natin sa Lord, for the Lord your God will be with you. Yan, God, the Lord your God, our God. Kasi yung God po nila doon, God din po natin hanggang ngayon. Amen po ba yun? Diba? So wag po tayong matakot, wag po tayong ma-discourage. Kung ano man yung pinagdadaanan natin in every situation, kasama po natin ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Dapat po hindi tayo nag-slow down. Dapat po keep moving forward. Diba yung pinag-aralan po natin? Dapat po hindi tayo nag-turning back. Diba? Kasi kasama natin si Lord. Yun po yung makita natin dito that the Lord is always with us. He will never leave us. He will never forsake us. Amen po ba yun? Amen. Amen. So God commands courage because His presence assures success. Alam niyo po yun, di ba? Nagiging successful po tayo kapag kasama natin si Lord. Na kahit ang hirap-hirap ng minsan ng buhay natin, bakit kaya andun yung kapayapaan? Bakit kaya parang nagiging successful pa rin yung mga mahal ko sa buhay, di ba? Kasi nga, kapag alam mo na kasama mo si Lord, everything will be okay. Hindi yung okay na mawawala yung problema, but alam mo at naniniwala ka na kasama mo si Lord. At lahat yan, you will overcome. Amen po ba yun? Amen. Kasi po, we are destined for greatness. Amen po ba yun? Amen. We are destined to overcome every obstacles na dumarating po sa buhay natin. Amen? Amen. Yan. So next, Ephesians 3:20. Ito po, now to Him who is able. Yung who is able nga, ano pa yan dapat who is enabling us. Diba? To do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Alam niyo po, kayang-kaya pong gawin ni Lord sa atin yung pinaka-imposible. Di ba sabi po dyan, to Him who is able to do immeasurably. Di ba yung hindi po natin ma-measure ang pwedeng gawin sa atin ng ating Panginoon? More than, sabi pa, more than all we ask or imagine. Di ba? Kaya nga po, di ba pag minsan yung nag-God bless ako sa inyo, God bless you more than what you expect. Di ba? God bless you beyond measure. Bakit? Ganun po katindi magpala ang ating Panginoon. And ano po sagot natin pag may nag-God? Alam niyo po yung God bless you na yan, it is a prayer. It is a panalangin po yan. Kapag may nagsabi sa iyo yan, kailangan i-accept mo through responding Amen. Tama po ba? Amen. Kasi po, ibig sabihin, nag-a-agree ka that the Lord, that God will bless you more unexpected. Yung bang beyond expectation yung ibibigay niyang blessing sa'yo. Amen po ba yun? Amen. Diba? So, more than all we ask or imagine, yun po ang kayang ibigay sa atin ni Lord. Kagaya niya, nung anniversary natin, di ba? Who would have imagined na ganun ka na magiging victorious po tayo, di ba? Na naging maayos po ang lahat. Amen po ba yun? Amen. Kaya palagpakan natin ang ating mga sarili. Amen. Dahil po we are victorious.
for ourselves. Diba? Tama naman eh. Parang ako, ganito lang. Sabi ko, pag pumunta ako sa Korea, Lord, 3 taon lang ako doon. Sabi ko, yun lang yung dream ko. Parang, ano ko kay Lord na, Lord, 3 taon lang ako doon, tapos uuwi na ako. Ganun yung sinabi ko kay Lord nung pumunta na ako dito. Pero, not times 9 na siya eh. So, do the math. Diba? Diba? So, alam niyo po yun, nakadalawang dekada na ako dito. Marami na akong... Diba? Alam niyo po, hindi ko plinano na magtagal dito. Ang gusto ko lang po talaga 3 years is enough. Yun po yung ano ko. Kasi, kaya po, gusto ko pumunta dito noon dahil yung tatay po namin ay may sakit. May brain tumor po siya and gusto ko pong tulungan yung kapatid ko dahil nandito po yung ate ko noon. And sabi ko sa ate ko, 3 years lang, uwi na rin ako. Ganun yung sinabi ko. But alam niyo po, hindi po yun yung plano ni Lord eh. Pinagtagal niya po ako dito at hindi ko rin po alam na tatayo ako dito na mag-preach, mag-spread ng kanyang salita. Amen po ba yun? Glory po ba? Na si Lord, kaya niya po tayong gamitin in unexpected ways. Amen po ba yun? Amen. Hindi ko rin po inakala na mag-aaral ako, hindi ko rin inakala na makakasama ko kayong lahat. Di ba kasi kung 3 years lang yung balak ko, dapat nasa Pilipinas na ako ngayon, pero hindi po yun yung plano ni Lord. At alam ko, ganun din po sa inyo. Hindi rin po ninyo binalak na magtagal dito. But then, may plano ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Greater pa. Amen po ba yun? Amen. Yan. Dream na bigger. Sabi nga, mas big pa yung dream ng ating Panginoon sa atin. Yan, application, expect greater things because the God who started this work will do even more in the coming year. Amen po ba yun? So, alam ko po, lahat kayo dyan ngayon na nakaupo, mas pa gagamitin pa tayo ng Lord. Amen po ba yun? Amen. Yan, so, if this year was glorious, the next will be even greater because we walk with a God who does more than we can imagine. Amen po? Diba? So, more than we can imagine ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Yan. So, we stand today declaring lahat po ay ginawa ng ating Panginoon. It was God, it is God, it will always be God na dapat po nating pahulihan. Siya lang po, because of His grace, di ba? Yung kanyang biyaya sa atin, kaya po tayo naging maayos. Kaya po tayo nagtagumpay. Kaya po tayo nandito ngayon. At nag-i-expect pa rin po tayo ng greater things, ng beyond pa sa inaasahan po natin. Amen po ba yun? So it is God, it was God, and it will always be God. Amen po ba yun? Na ibigay po natin sa Kanya ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen? Ayan. Salamat sa Lord. And sabi po niya, and we stand on this promise. Ano po ang promise ng ating Panginoon? Sa Psalm 60:12, with God we will gain the victory and He will trample down our enemies. So, ibig sabihin, hindi magtatagumpay ang plano ng kalaban para sa atin. Bakit? Dahil si Lord ay kasama natin. And sabi nga niya, we will gain the victory because God is with us always. Amen po ba yan? Amen. So yan, to God be all the glory. I-declare na po natin to. Tayo nga po tayong lahat. So, i-declare po natin to. Alam niyo po yung talagang ibigay natin yung glory sa ating Panginoon. So 1, 2, 3, go. To God be all the glory. The victory is His, and because Christ is with us, the best is yet to come. Amen? Amen. Palapakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen. So the best is yet to come. Amen po ba yan?